planong na to, na business namin. Pero naalala ko rin kung paano siya nag-effort para makaipon ng puhunan. He dedicated this business to me and to the girl he dreamed to marry with. But he failed. Patuloy na kwento ni Richard na lalong umangat sa konsensya ni Shane. Nabanggit sa kanya noon ni Robert na kapag nakapagtapos sila ng pag-aaral, magtatay ito ng pastry business kung saan silang dalawang magpapatakbo. Pero nung panahon sinasabi niya ng binata, buntis na siya. Ramdam niyang mahal na siya ni Robert pero hindi niya nailihim ang pagbubuntis niya. Ayaw niyang isumbat dito balang araw ang pagkakaroon niya ng anak sa ibang lalaki. Natakot din siya na posibleng hindi rin siya tatanggapin ng parents ni Robert kapag natuklasan ng mga ito na hindi si Robert ang tatay ng anak niya. Si Robert din ang nagsabi na high profile ang parents nito at masyadong conservative, kaya mas pinili niyang tapusin na lamang ang lahat sa kanila ni Robert habang maaga pa. Umaasa siya na makakapag-move on din to, pero hindi niya inaasang hahantong sa kamatayan ni Robert ang lahat. Kumislot si Shane ng mamalayan na pinupunasan ni Richard ng tissue paper ang kamay niya na natapunan ng feeling ng strawberry. Hindi niya naibalanse ang bowl na puno ng filling kaya't natapon ang iba sa kamay niya. Sorry, Anya. It's okay. Baka pagod ka na. Ako na magbubuhos ng dough. Sabi nito at saka inagaw ang bowl sa kamay niya. Hiniyaan na lamang niya ito. 2 dough ang nalagyan nito. Si Richard na rin ang nagpasok ng pie sa oven. Inayos lang nila ang time at temperature. Pagkuwan, sinunod naman niyang timplahin ang blueberry pie. Nakaalalay pa rin sa kanya si Richard. 8:00 na ng gabi natapos sa Shane ang trabaho. Talagang di siya iniwan ni Richard hanggat hindi siya natatapos. Ito ang nagligpit ng mga gamit niya. Sa loob ng ilang oras na nagkasama sila sa loob ng production room, hindi niya namalayan ang unti-unting paglalaho ng pagkailang niya sa binata. Hindi naman kasi literal na boss na high profile. Parang empleyado lang din ito. Ako na magliligpit ng kalat, sir. Sabi niya rito, habang pilit itong inaagawan ng trabaho sa lababo. No, kaya ko na to. Hindi ka pa pwedeng magbasa ng kamay. Baka mapasma pa ang mga kamay mo. Pakiabot na lang sa akin ng ibang huhugasan. Sabi nito at saka siyang nitian. Sumikdo ang puso ng dalaga na salubungin niya ang matamis ng ngiti ni Richard. Kinuha naman niya nag-iisang baking dish na nagamit. Mabilis tong kumilos. Saktong pag-abot niya dito ng baking dish, napadpad ang isang kamay nito sa kamay niyang may hawak na baking dish. Sana yun ang hahawakan nito. Sa lababo kasi ito nakatingin, kaya kamay niya ang nahawakan nito. Marahas itong lumingon sa kanya. Gulat siyang napatitig dito. Hindi niya inaasahan na matitigilan ng binata at seryosong tumitig sa kanya. May ilang sandaling magkatitigan lamang ang kanilang mga mata sa mga sandaling iyon. Hindi magawang kontrol ni Shane ang tuloy ng tibok ng kanyang puso. Mukhang wala pang ang balak si Richard bawiin ang basang kamay nito na nakahawak sa kamay niya. Mamaya, kumislot ito. Sorry, bigkas nito. Nawindang siya nang alisin nito ang kamay niya. Saka ito inangat ang laylayan ng damit nito at walang pag-aatubili. Pinunasan iyon. Ang nabasang kamay niya. Nasilip niya ang naghantad nitong puso na hitik sa muscle na nagkaparte-parte. Kakaiba talaga ang lalaking to. Lalong kakaiba ito sa lahat ng boss. Marahil ay dahil napakabata pa nito para maging seryoso. Hindi niya kinayang ginawa nito. Inilapag niya sa gilid ng lababo ng baking dish. Tsaka pinigil ito sa ginagawang pagpupunas sa kamay niya. Noon lang niya napansin na basa na rin ilang parte ng kamiseta nito. Hindi man lamang ito gumamit ng apron. Basa ka na, sir. Baka pasukin na ng lamig ang sikmura mo. Tama na yan. Pigil na rito. Sorry, mukha na akong dugyot. Tingnan sa itsura ko. Nakangising sabi pa nito. No, you're not. The hottest boss in universe, sir. Ngaling-ngaling niyang sabihin. Hindi naman. Okay lang naman. Aniya pagkuwan. Tinapos talaga nito ang paghuhugas. Sa mga oras na yon, tayong service crew na lang naiiwan sa shop at hindi allowed ang mga to na gawin ang trabaho sa loob ng production room. Hindi rin po pwedeng pumasok ang mga ito doon. Ginawa na ngang pamunas ni Richard ang damit nito. Hindi rin po pwedeng maya-maya ito malikod ito sa kanya at saka ito naghubad ng damit. Tulo lang nakatingin siya sa malapad itong likod na may nagagalawang muscles na naghahati ng maliliit. Pakiramdam nga niya,
may kung anong bumara sa lalamunan niya. Paulit-ulit siyang lumunok at bumuntong hininga. Para siyang nakakadarang sa tapat ng oven na mayroong init ng 400 degrees Celsius. Hindi kinaya ng lamig ng aircon ang init ng nararamdaman niya. Mauna ka na sa labas. Mauna ka na sa labas, Shane. Susunod ako. Hintayin mo ako sa parking lot ng shop. Sabi nito at nagulat si Shane at tawagin siya nito sa kanyang pinaiksing pangalan. Nasanay kasi siyang apelido ang tawag nito sa kanya tulad sa ibang empleyado. Walang imik naman siyang lumabas. Di na nag-abalang magpalit ng damit. Hinabad lang niya ang chef jacket niya. Naisip niya munang umuwi pero sinabi ni Richard hintayin niya ito. Naghintay nga siya sa parking lot ng shop. Marami pang kotseng nakaparada sa garahe at karamihan mga sasakyan ng customer na bumibili. Makalipas ang halos kalahating oras ng paghihintay, lumabas si Richard. Nakapagbihis na to ng itim na kamiseta. Sinalubong niya to para sana sabing magtataksi na lamang siya. Sir, magtataksi na lang ako. Baka makaabala pa ako sa'yo. Niya. No, iyahatid na kita. Saan ka ba nakatira? Sa La Casablanca Village. Tugon niya. Dumadaan ako doon pauwi sa bahay ko. Hindi mo na kailangan mag-alala. Sumabay ka sa akin para hindi ka na mamasahe. Wala din naman akong lakad. Lumipat to sa kotse at umandar. Nag-abala na itong pagbuksan pa siya ng pinto. Sumakay siya at umupo sa passenger seat katabi nito. Di mo ba kasama ang tatay mo sa bahay? Tanong ni Richard nang umusad ng sasakyan. Hindi na, sagot niya. Bakit naman? May pamilya na kasi siyang iba. Hindi ba kayo okay? Kinwestiyon din niya ang kanyang sarili. Aminado siya na patawad niya ng papa niya, pero hindi na siya ganun kakomportabling kasama to tulad noon. Mas okay nang ganun sila at may kanya-kanya ng buhay. Nasira ang relasyon namin since nag-asawa siya ulit. Hindi mo ba nagustuhan ang desisyon niya? Umiling siya. Well, mostly sa mga anak ayaw talaga magkaroon ng bagong asawa ang isa sa parents nila. Hindi ko maintindihan bakit ganun. Marami akong kilalang nasa parehong sitwasyon mo. Ayaw nila sa stepmother or stepfather nila. I'm not sure if it's normal or it was a curse. Sa kaso ko, umasa kasi ako sa pangako ni Papa na hindi na siya mag-aasawa ulit. Pinanghawakan ko yun pero bininggo niya ako. Nadismaya ako sa desisyon niya. Of course, he's still a guy. Iba kasi ang atensyon at pagmamahal na ibibigay ng asawa kaysa anak. May mga pangailangan ng magulang natin na tanging partners lang nila nakakapagbigay. You know what I'm talking about? But I also understand your side. Si Papa lang kasi naiwan sa akin. Wala akong mga kapatid. Para sa akin, sapat nang siyang kasama ko, sabi niya. Nasasabi mo yan kasi hindi ka pa nakatagpo ng partner mo sa buhay. Sa ngayon, sapat ang anak mo. Ngiti niya. Wala ka na bang balak maghanap ng partner sa buhay? Bata ka pa naman. Tanong nito. If God will give me the right guy, why not? Tugon niya kapag gawan. Right guy don't exist, but you can choose your own right guy. Nakangiting wika nito. Di na siya kumibo na makarating sila sa gate ng village. Gusto sana niyang bumaba na roon pero ipinasak pa ni Richard ang sasakyan hanggang sa tapat mismo ng bahay niya. Ngayon lang ako nakapasok dito. Dahil pa lang nakatira dito, no? Sabi nito. Oo, meron na ring school ng elementary at high school dito. Nice! Mukhang tulog ng mga kasama mo sa bahay. Makakapasok ka pa ba? Nito. Meron akong susi. Salamat, sir. Kumilos na siya para bumaba. You can call me by my name while we're outside the company, Shane. Masyadong formal ko pati sa labas, sir, ang tawag mo sa akin. Wika nitong siyang nagpipigal sa kanya. Nang lingunin niya to, natigilan siya ng masilayan ang matamis nitong ngiti habang mapungay ang matang nakatitig sa kanya. Gumanti siya ng komportableng ngiti. Okay, salamat sa paghatid, sabi niya pagkuwan. No worries, see you tomorrow sa shop. Susunduin kita at kukunin natin ang pies. Nagdala pala ako ng isang blueberry pie. Baka kasi hindi ako makatulog mamaya kapag hindi ko natikman yun. Nakangiting sabi pa nito. Natawa siya. Para ka namang naglilihi. Niya. Tumawa rin ito. Naalala ko. 3 years ago, naranasan kong mag-crave ng gusto sa sweets. Nasa Australia ako noon, gustong-gusto kong kumain ng ginataang malagkit, yung merong sago. Bilo-bilo ba ang tawag doon? Nasusuka ako kapag hindi ko nakakain ng gusto ko eh. Ang sabi ng mga kaibigan ko para daw akong buntis. May nagsabi pa nga na baka may babae daw akong nabuntis. Pwede daw kasing malipat sa lalaki ang paglilihin ng babae. Kwento nito. 3 taon na nakakalipas? Tumaba ang ngiti ni Shane.
May naalala kasi siya na nakaranas siya ng morning sickness pero hindi nagtagal, naging magaan ang paglilihi niya. Hindi nga siya nag-grade ng kahit anong pagkain, parang di lang siya buntis. Oo, nangyayari talaga yon. Baka nga tama mga kaibigan ko, komento niya. Biglang tumahimik si Richard. Pagkuha nagpaalam na siya rito. Hindi maalis ang ngiti sa labi ni Richard habang nagmamaneho siya, pauwi sa bahay niya. Sa mga sandaling iyon, tanging si Shane lamang ang laman ng isipan niya. Mamaya naisip niya, hindi naman siya ganun ka-open sa mga babae. Bihira pa siya magkwento sa private life niya sa babae. Lalo na hindi niya gaanong kilala pero para sa kanya, hindi ibang babae si Shane. He felt something special with her presence. Seemed he'd met her already before. Maya-may naisip na naman niyang na-share niyang kwento kay Shane tungkol sa karanasan niya noon na para siya naglilihi. Minsan naisip niya maaaring tama mga kaibigan niya na baka nga may nabuntis siyang babae. Hindi niya yun maaaring itanggi dahil aminado naman siya. Meron siyang nakatalik na babae na minsan umuwi siya ng Pilipinas at sumama kay Robert na makipagkita sa barkada nito sa bar. Hindi siya sanay uminom ng alak pero napilit siya ng mga kaibigan ni Robert. At para nga makaiwas, nagpaalam siyang magbabanyo pero plano niya nang umuwi. Pero nung malapit na sa pinto, inataka siya ng matinding pagkahilo kaya umupo na muna siya sa tapat ng bakanteng mesa. May lasing na babae pang lumapit sa kanya. Iiwasan niya sana ito pero nawalan ito ng balanse kaya niya sinalo. Dahil sa pagkahilo, hindi niya kontrolado ang pangyayari. Natagpuan na lamang niya ang kanyang sarili na kakakalika ng babae. Natangay siya papalabas ng babae pero hindi na sila umabot pa sa hotel. Sa kotse niya sila nagtuos. Pero sa kabila ng mga nangyari, hindi niya na maalala ang mukha ng babae. Bigla rin tong umalis. Naabutan siya ni Robert sa kotse. At iyon na ang nag-drive pa uwi. Hindi niya sigurado kung nabuntis ba ang babae. Hindi rin niya sigurado kung naalala ba siya niyon. Pero aminado siyang umaasa siya na balang araw, magtatagpo ang landasan ng babae. At kung nabuntis man nga ito, nakahanda naman siya na panagutan ito. Pero 3 taon na nakakalipas, baka nakapag-asawa ng babaeng yon. Pagdating ng bahay, pinasok ni Richard sa freezer ang pie para mabilis lumamig. At na siyang matikman ng pie ni Shane. Itsura pa lang ng pie, talaga nga namang nakakatakam. Nag-hotpot na muna siya bago kumain. Nung lang niya naalala, hindi pa sila naghahaponan ni Shane. Napokpok niya ang sarili niyang noo. You are a nobody, Ray. Why didn't you invite her for dinner before taking her home? Kinagalitan niya ang kanyang sarili. Pagkatapos niyang kumain, nagbukas siya sa Facebook, sa kanyang cellphone, at nagbaka sakaling online si Shane. Na makitang online ito, nagpadala siya ng private message dito. Hi, sorry I forgot to invite you for dinner. Next time na lang, sabi niya. Maya-maya pa sumagot ng dalaga. Okay lang, di na kailangan yun. Tulungan mo naman ako. Basta babawi na lang ako ha, magpahinga ka na. Good night. Okay, good night. Na mag-offline ng dalaga, inilabas na niya sa freezer ang buong blueberry pie at saka iniwa. Nang matikman niya ito, napapikit siya. Langit! Sa buong sandaling ninanaman niya ang sarap ng pagkain, nagari na naman sa kakote niya si Shane. The way how she prepared the food and her gorgeous face while busy. Pumintig ng mabilis ang puso niya habang nasa isip ang dalaga. Pagdilat ng mata, umiling siya. Adik ka na, Alden Richard. Di niya namamalay na parami na ang nakain niyang pie. Dito nakakasawa dahil katamtaman ng tamis na may konting asim mula sa blueberry. Perfect, I like it, komento niya. I like her. Protesta naman ang isip niya. That smile, I knew what's the meaning of that, sabi ni Ivan, pinsan ni Richard. Matutulog na sana siya pero bigla tong dumating at sinabing makikitulog muna sa bahay niya dahil tinamad na itong bumiyahe pauwi ng Tagaytay. Pinatikim niya rito ang blueberry pie. Nalipasan na siya ng antok. 11:00 ng gabi noon pero naroon pa sila sa lobby. Nagkukwentuhan habang magkaharap na nakaupo sa sofa. Tumikwas ang isang kilay niya. What's wrong with my smile? Maang niya. May nililigawan ka ng babae, ano? Anito. Tamawa siya ng pagak. Ang advance mo naman mag-isip. Masaya lang ako kasi ang inaakala kong special qualification na gusto ko sa isang babae. Parang isang falling star, bihirang makita. But I think God bring her to me. She's not just a good and skilled pastry chef. She's also gorgeous and beautiful. Nasasabik na kwento niya kay Ivan. Ngumisi si Ivan. Nakakagulat naman.
Ang palagi kong inaasang ikukwento mo sa akin about business and money investments. Himalang nag-open up ka tungkol sa babae. Pero huwag kang masyadong nagpaka-possessive. Baka matulad ka kay Robert. Anit at nabalis ang ngiti nang maalalang yung maaw niyang kapatid. Narealize niyang gano'n na sa pananalita niya ang narinig niya noon kay Robert. Habang nagkakwento tungkol sa mahal nitong babae. But he will assure that they have different ways of loving a woman. He might be possessive but he won't let the woman to control his manliness. You know how much I love my brother, Ivan. He is my inspiration. Sa totoo lang, hindi pa ako naka-move on at nakontento sa biglang pagkawala niya. I'm still hoping for the answer and the justice. Seryosong pahayag niya. What kind of justice? Pero siguro nga ganun talaga kapag ang gusto ko. Sa ting naiisip ko si kuya, masakit pa rin. I cannot blame you. Anyway, pwede na ba tayong matulog? Inaantok na talaga ako eh. Pagkawan ay sabi niya. Iniligpit naman niya ang ginamit niyang kubyertos. Pagkawan ay sabay na sila ni Ivan na pumanhik sa second floor kung saan ang kwarto niya at ang guest room. Regalo pa sa kanya ng parents niya ang house na iyon. Nang matapos siya ng college, dapat nga pareha sila ng kuya niya ng regalo pero since namatay ng maaga ang kapatid niya, napunta ang lahat ng mana. Eksaktong 7:00 ng umaga. Nasa RM pastry shop na si Shane at inihanda ang dadaling berries pie. Sinalansan niya ang mga ito sa 12 pirasong pie box para pagdating ni Richard ready niya. Tinulungan siya ng mga kasama niya sa production department. Ang swerte mo, Shane. Ikaw ang napili ni boss. Sigurado may bonus ka sa kanya. Sabi pa sa kanya ni Harold. Na isa sa pastry, chef na kasabay niyang na-hire. Overtime lang ang mababayaran sa akin. Totoo bang tinulungan ka kagabi ni boss sa pagbibake ng pies? O sisa nito? Oo. Wala kasi akong assistant. Siya naman na may gusto eh. Nakachismis naman sa kanila ang pioneer chef na si Mang Tonyo. Ganyan si boss kabait. Di siya tulad ng ibang boss na walang pakialam sa empleyado kahit nahihirapan na. Pero hula ko, hindi lang dahil sa trabaho kaya siya mabait sa'yo. Mukhang tinamaan si boss sa'yo, Shane. Tukso ni Mang Tonyo. Hindi niya itaitago ang pag-iinit ng mukha niya. Di naman siguro. Aniya pero nakadama siya ng excitement. Obvious kaya. Sino ba naman ang hindi magkakagusto sa magandang pastry chef? Ang swerte ng lalaki sa'yo. Ani Mang Tonyo. Napansin ang kanina pang pagtitig sa kanya ni Harold. Natatandaan niya. Matanda lang na 2 taon sa kanya si Harold. Kung tutuusin, gwapo at mabait. Ito palaging tumutulong sa kanya kapag naglalagay siya ng icing sa cake. Minsan nagsishare to ng ulam sa kanya. Hindi lingid sa kaalaman niya na binata pa si Harold at nag-aral to ng culinary arts sa Quezon City. Sinabi nitong kumukuha lang to ng experience kaya ito nagtatrabaho roon. Plano kasi nitong sumunod sa tatay nito na chef sa barko.